yung COA, pinagbatayan nyo na lang naman po yung initial findings lang ng COA eh. Alam niyo initial findings, nakita nila kaya nanghihingi sila ng papeles. Para yung pagdududa nila mawala. Okay, ikalawa. Mas naniniwala ko na kaya nyo gusto ngayon na madaliin dahil 3 lang ang PDP senators ngayon. 3 lang yung posibleng kumampi kay BP Sara. Natatakot kayo kahit matataas di umano ang inyong mga kandidato sa survey. Natatakot kayo dahil nakakatakot yung anlalaking rally ng mga Duterte. Nakakatakot yung dinudumog si BP Sara kahit saan magpunta. Nakakatakot na yung mga kandidato ninyo ay nagsusort na sa pambubudol na 20 pesos. Nakakatakot na yung kandidato ninyo ay sinasampahan, yung number 1 yung kandidato, sinasampahan ng reklamo para ma-disqualify dahil US citizen di umano. Oh. At iba pa. Kaya kayo natatakot. Malamang matulog na si Tito Soto at si Erwin Tulfo. At yung lahat pa ng mga kasama nila sa alyansa. Malamang pumasok lahat ang 9 na kandidato ni Duterte. Nakakatakot. Talaga na na-expose. Nakita nyo? Yung nagawa, 2 tulay na po ang nagawa sa panahon ni BBM. Parehong palpak. Ang dami pong tulay na nagawa ng panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Yung CCLEX, yung lahat ng tulay, buhay na buhay. Pero yung mga natatapos ngayon, katatapos pa lang, bumibigay na agad. 2025 lang natapos yan eh. Yung tulay na yan eh. Bakit bibigay yan ng ganyan? Ano ba yung bumigay na tulay? Wala namang bagyo yata na dumating. Natatakot kayo na malamang maligtasan ni BP Sara yung impeachment. Yari kayo. Ang sarap ng buhay ninyo sa Pilipinas. Ang lakas naman ng tama mo. San banda? Huwag ka nga wala, hindi mo nabalitaan. Tanga ka ba? Wala raw tulay na bumagsak ngayon. Pucha, pag tanga kayo, huwag kayo dito. Ano bang tulay yung bumagsak? Mga kapatid, pakisabi nyo lang nga mismo yung pangalan ng tulay. Ano pong tulay yung bumagsak ngayon? Alam nyo kung anong dahilan ng pagbagsak? Hindi po bagyo, hindi po mga baha. Alam nyo po kung ano? Dumaan po yung may dumaan na truck. Ako pa nagsisinungaling? Utot nyo. Isabela. Tulay sa Isabela. Pakiano nyo lang po at hindi ako makalabas dito eh. Hanggang sa manood ka po ng balita. Nestor Nabalta, ikaw ang manood sa akin. Para malaman mo. Isang tulay po sa Isabela. Kabagan, Santa Maria Bridge. O ayan na. Sinabi na nila. February 2025 natapos, Isabela, dumaan ng truck. Marami ron. Yun, Kabagan, Isabela. Sino ngayon? Sino na ngayon ang nagsisinungaling sa atin? Yan ang problema sa inyo. Wala po ritong chismis. Hindi po ako nagsasalita rito ng chismis. Hindi ko lang alam ang pangalan, pero ngayon alam nyo na, Kabagan, Isabela. Mahilig kayo kung saan nagsimula eh. Saan po nagtapos? Ibig sabihin, nung tinapos yan, noy-noy na naman kayo ng noy-noy. Kailan po natapos yan? 2025. Mahilig kayo magligtas sa Pangulo nyo. Wala nang ang proyekto eh. Ayaw nyo pang i-claim? 2025 ba? Sino ba presidente ng 2025? Anak ng tinapay kayo. Sisisihin nyo pa si Pinoy.
Alam niyo ba yung ibig sabihin nung nagsimula? Kawawa naman, sumalangit na nga. Ang daming tuloy kay Duterte, matitino lahat eh. Dumaan yung truck, bumagsak. 2025 na yari eh. Kay Pinoy na naman sinising. Puta. Wala kayo. Ngayon na nga naggawa. Si Pino. Sige. Tanong-tanong kayo. Tanong, mag-likes, magpakape. Bawal ang bobo dito. Privatization ng malaking project. Puta, paano kayo mga uunlad dyan ng pinakamalaking proyekto? Privatization ng NAIA. Lampo pa. Sinabi yan ni ni Bautista, hanapin nyo pa yung yung sa PTV4 ba yun o sa PNA. Puro kasi korupsyon ngayon. Kaya mga kababayan, straight vote PDP. Ala talaga, track pa lang, bagsak na, mana sa namumuno mahina. PGN Visayas, tuloy Korean funded project na magic ang budget, na divert ang budget. Umutang noong 2024 na approve, may budget na, hindi pa po nasimulan. 2025 na ngayon eh. Puta, isisi nyo kay Duterte yan. Hindi nyo masisi kay Duterte, no? Utak November 2014 nag-start ang February 1 natapos, February 27 bumagsak. Kay Duterte bago nila yan, 'di ba? Puta, teka muna, mahina. 'Di ba ganoon naman bago natin tanggapin, halimbawa may house and lot tayo o yung binigay na sa atin yung bahay at lupa natin. Checkin mo muna 'yun. Kung may kuryente, kung may Started 2014, finished 2019. May retrofit. Hindi, 2025 yan natapos eh. Yan po yan eh, yung nakakalusot po. Nakakalusot po yung mga sangkatutak. Ang dami na po, hindi yung mga flood control natin, 'di ba, nagbabagsakan. Pero wala pong accountability. Ngayon po, sabi nga natin kanina, mukhang wala tayong asahan sa Senado. Hindi po sila mag-iimbestiga sa mga katiwalian na yan. Wala po tayong asahan lalo sa Kongreso, hindi po sila, no? Ang inaasahan na lang ng taong bayan na medyo parehas, Supreme Court. Biruin nyo, isa pa lang yung nasalang, oh. Ang dami ng katiwalian nung sinalang po yung PhilHealth issue pa lang. Yung pagkuha po ng pera ng PhilHealth, ang dami na nakita ng Supreme Court. Second reinforcement. Second reinforcement. Ibig sabihin, nagawa yan, tulay na yan, talagang pero malamang yan yung ito na lang, para wag na kayo magtalo-talo. Malamang yung mga yan, sino man nagbabudget dyan na congressman, para hindi nang ating pagtalunan, yun pa rin yung mga congressman na yan o kamag-anak nila. Di ba? Ang tanong, iimbestigahan ba yan? Iimbestigahan, pinagtibay. Pinagtitibay. Kung pinagtibay, bakit bumagsak? Ang tanong po, hindi, wala rin talaga pag nasimulan Kalapinoy, ang papangit din. Sa totoo lang, pag nasimulan Kalapinoy, ang papangit din.
Ang magaganda talagang tulay nasimulan ni Duterte, natapos ni Duterte, di ba? May budget ngayon, malalaki budget ngayon, natuklasan namin na umutang pala sa Korea para dyan sa budget sa tulay. Ano natuklasan natin sa oral argument? Walang nasimulan. Ulitin ko, Kengkoy, walang nasimulan. Magkaiba yung tatay tsaka yung anak. Tangingot to. Oh, wala nasimulan. May pondo, dalawa na nga pondo eh. Pondo sa inutang, pondo galing sa akala nila walang magko-question sa Supreme Court eh. Kasi hindi nila iimbestigahan yan eh. Ngayon natuklasan na nila eh. Imbestigahan ba nila? Hindi nila iimbestigahan yan. Pero yung pagmumura ni Joey De Bibre kay Abante, imbestigahan nila. Ano ba mas masakit? Yung mura kay Abante o yung may budget na 2 ulit na hindi pa nasisimulan? Sige nga, Kengkoy, sagutin mo. Ano ang mas masakit? Bakit yun minura ni Joy? Minura ng mga vlogger. Imbestigahan yung mga vlogger. Daig pa yung minura nun, putya. Umutang na 174 billion. Billion na, hindi million. Yung inuulit-ulit ng mga media, 125 million confidential fund. Inuulit-ulit ng ilang taon na. Boss Badong si Yusek Castro, pinagtawanan lang sa mga nagtatanong na media kasi wala siyang alam sa mga tanong. Correct. Yung media, alam nyo bakit wala nag-expose sa inyo kay Castro? Iba yung tanong, iba yung sinasagot. Ano masasabi nyo kay BP Sara? Pugada. Yan, pugada yung ano raw. Yung hangin ng pugada, 2 magkasunod na bangka, pinataob, daming patay. Di ko alam kung ilan ng sakay ng isang bangka eh. Kasi sa amin sa Bulinaw, bago ka makarating doon sa isla, ang dami po yun, yung bangka na ganun, daming sakay nun. Boss Buds, 400 engineers nag-resign from DOTR. Kita nyo na, na-expose kayo ngayon, ni pampasweldo nyo. Paano ngayon po nakita ko, yung 2024, mayroon po tayong budget deficit. Hindi po nila na hindi po nila naayos. Nung una nga, Boss Buds, pag malapit ng eleksyon, bawal na ang proyekto para di magamit sa pangangampanya. Pero ngayon, puro ayuda, wala nang bawal-bawal. At kinakampaign promise pa ni Dan Fernandez, di ba? Antindi. Sabi ni Dan Fernandez, may maliligayahan kayo. Pag nanalo ko, mas malaki pa. Thumbs up, Dan. Okay, para magkita tayo, puntahan kita sa TST, sa Chongqing. Yan. Good PM, Boss Buds. Vlogger lang ang datingan ni Claire. Vlogger po talaga yun. Si Claire photocopy ni Trillian. Hindi po. Mas maano naman si Claire. Mas nakakalibang. Nakakasawa na kasi si Trillanes na laging galit, laging seryoso. SB, sabi ni retired De Leon, yung bili ng ama, anak, may natira pa, ubusin mo.